So ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay what to expect muna tayo para sa darating na chapter 1110. Pero ayan bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga muna tayo magsisimula sa kung saan natapos dun sa nakalipas na chapter. Sa summoning nga ni Saturn dun sa apat pa ng mga elders. At inaasahan na nga na darating na sa eksena itong apat na nga na to. At so now, sa pagdating ng apat na elders na to, ay inaasahan na nga rin na magkakaroon ng kasama itong si Luffy sa pakikipaglaban sa kanila. So alam naman natin na talagang lumakas na itong si Luffy, pero ganun pa man rin, kahit nasabihin natin na sa awakening mode pa itong si Luffy, ay talagang hindi niya kakayaning mag-isa na labanan itong 5 elders na to. So siguro kung 1-on-1 lang ay kaya ni Luffy yan, kasi nakikita naman natin dyan kay Saturn, kaya niyang i-hold itong si Saturn mag-isa. Pero yun nga, kung madadagdagan pa ng apat na elders ay parang ibang usapan na yan. So kaya obviously ay talagang kailangan niya ng katulong dyan. Pero ang exciting lang dito dahil nga 'di ba apat itong sasali dyan sa pakikipaglaban kay Luffy. Kaya ang inaasahan, apat din yung tutulong kay Luffy sa pakikipaglaban. At sino-sino ba yung mga napipisil na tutulong dyan kay Luffy? So unahin na nga muna natin dyan itong mga higante natin, si Dory at saka nga si Brogy. So sa nakalipas na chapter ay nakita nga natin doon na etong si Dory at si Brogy papunta na sila dyan kung nasaan si Luffy, at sinabi nga nila kay Bonnie na tutulungan nila makipaglaban yan. So although nakita nga natin doon sa nakalipas na chapter na kinakalaban at pinipigilan pa ng ibang mga marines etong si Dory at si Brogy, pero sa tingin ko dyan ay mabilis na lang yan, madali na lang sa dalawa na to para nga walisin o pagpagin yung mga marines na nga na yun. At saka isa pa ay wala namang Vice Admiral na kumakalaban sa kanila. At yun pala, maalala ko nga pala, yung isang na Vice Admiral yung nakita nila, ay di ba nga binanatan kaagad nila yun, tapos kaagad yung Vice Admiral na yun. So kaya ina-expect na talagang walang magiging problema para dito kay Dory at kay Brogy. At magiging eksakto yung pagdating nila dun sa eksena kay Luffy sa pagdating ng apat na elders. At so ayan, ngayon may dalawang kakampi na itong si Luffy. So yung isa pa na inaasahan na magiging kakampi ni Luffy sa pakikipaglaban sa mga elders ay eto na nga ngayon si Zoro. So etong si Zoro ay nakikipaglaban pa nga siya dyan kay Rob Lucci hanggang ngayon. Pero nakita naman natin na etong si Pops Jinbei nga natin ay pupunta na, lumilipad na siya papunta dyan kay Zoro para nga pigilan o kunin ay ang si Zoro. So now, ang pwede nga raw na mangyari dito, etong si Pops Jinbei natin ay makakapunta na nga o darating na dyan kung nasan si Zoro, at ang gagawin niya ay magsaswap silang dalawa. So etong si Pops Jinbei na ngayon yung lalaban dyan kay Rob Lucci, habang eto namang si Zoro natin ay tatakbo na papunta kung nasaan si Luffy at tutulong na siya sa pakikipaglaban dun sa mga elders. So dito ay alam naman natin, expect natin na hindi naman alam ni Zoro yung pagdating ng ibang mga elders nga. At ayun nga, di pa nga natin alam kung si Zoro alam niya na si Saturn yung dumating. So may naramdaman lang siya na may dumating ng malakas dyan, pero hindi naman niya sure kung si Saturn ba yun. Pero ito nga, ang inaasahan ngayon na makikipagpalit itong si Pops Jinbei dyan sa posisyon ni Zoro, at tatakbo na si Zoro doon papunta kay Luffy. So eto maganda if ever man na eto nga yung mangyari, kasi kung meron man dito sa may isla ng Egghead Island yung talagang kailangan o maaasahan ni Luffy ay eto nang lakas ni Zoro yan. So tignan nga natin kung makakahabol itong si Zoro papunta dun kay Luffy para makatulong. Pero yung isa pang ang inaasahan na tutulong kay Luffy sa pakikipaglaban ay eto na nga yan, si Sanji Boy natin.
At so yun dito sa side ni Sanji Boy natin, alam naman natin na etong si Luffy ay inutusan nga siya para nga umalis na dyan sa area at itakas na si Dr. Vegapunk kasi nga delikado dyan saka isa pa si Dr. Vegapunk talagang tagilid na yung lagay. Pero sa nakalipas na chapter ay eto nga nakita natin si Sanji Boy, nakita na nga rin yung mga itim-itim na kidlat na naman dun nga sa area ni Luffy at sabi niya nga na ganun nga rin yung eksena dun sa pagdating nga nito ni Saturn. So ibig sabihin ay etong si Sanji Boy nga natin ay parang somehow alam niya na may hindi nga magandang mangyayari at darating pa nga pwede dumating yung iba pang mga elders dun nga sa side ni Luffy. So kaya nga ang pwede nga raw mangyari dito ay di ba bit nga ngayon ito ni Sanji etong si Dr. Vegapunk. So hindi pa rin naman daw na kinukonfirm nga ni Sanji na kung patay na talaga etong si Dr. Vegapunk. Pero kung ma-confirm nga raw ni Sanji na talagang wala na etong si Dr. Vegapunk, ang pwede niya nga raw gawin dyan ay ilapag na etong si Dr. Vegapunk at dali-dali pumunta na dun kay Luffy at sabihin na lang o i-report na lang kay Luffy na hindi na sila umabot o hindi niya na unabot etong si Dr. Vegapunk para nga dalhin dun sa laboratory kasi patay na itong si Dr. Vegapunk. So kaya siya bumalik na dyan para nga tulungan na itong si Luffy sa pakikipaglaban dun sa apat pa na mga elders. So yung sa pagdating dito ay possible naman yan, pwede mangyari, pero kung ako lang naman sa tingin ko ay baka hindi yan yung mangyaring senaryo, yung ano lang ba yung sa pagdating sa ilalapag ni Sanji itong si Dr. Vegapunk once na ma-confirm niya na patay na itong si Dr. Vegapunk. Kasi sa tingin ko parang hindi yun karakter ni Sanji at ang sa naisip ko lang dyan, kapag na-confirm niya na patay na itong si Dr. Vegapunk, pwedeng i-diretso niya pa rin yan dun sa may laboratory. Tapos, dun niya iwan itong si Dr. Vegapunk kasi parang di naman hahayaan ni Sanji na pabayaan na lang itong katawan ni Dr. Vegapunk dyan sa kung saan man. So, pwede na kapag katapos ng ilagay o dalhin itong si Dr. Vegapunk dun sa laboratory, ay dali-dali, saka siya bumalik dun kay Luffy. So, parang ano lang ba, patay man o buhay itong si Dr. Vegapunk, ay dadalhin niya pa rin yan diretso dun sa may laboratory at then after nga nun ay sa kanya babalikan etong si Luffy. At so ayan, dahil nga sa kompleto na yung apat na characters na tutulong o ina-expect na tutulong dyan kay Luffy, ay inaasahan nga rin kay chapter 1110 na ipapakita ulit yung sa side naman neto ni Dragon. So dito naman ay inaasahan nga yung kilos o yung action na gagawin ni Dragon. So yung tanong nga ay kung pupunta ba itong si Dragon dun sa may Egghead Island o hindi, knowing na itong si Shaka ay sinabihan na siya na yun nga na mamamatay na nga raw si Shaka, diba? So dito ay tinatanong ngayon ng One Piece community natin kung i-ignore lang ba ulit ni Dragon itong ang mga sinabi ni Shaka. At so ayan, kayo ba sa tingin nyo ay kikilos na ba itong sila Dragon? Kasi sa mga nakalipas na chapter ay wala, parang ano lang si Dragon, iisip-isip lang siya ganyan pero wala nga siyang ginagawa na kung anumang aksyon. So pupunta ba siya nga dun sa may Egghead Island o hindi? So paki-comment na nga lang dyan sa baba kung ano nga guys yung masasabi niya patungkol dito kay Dragon. At so pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang muna itong si what to expect natin kay chapter 1110. At so ayan ay so far eto pa lang yung mga ina-expect nga ng One Piece community natin na makikita natin dyan nga sa susunod na chapter. Pero yun ay abang-abang lang para nga kay chapter 1110 at pag lumabas na si spoiler nito o yung mga updates patungkol dito ay ipe-present ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun na naman at ulit ay maraming salamat sa panood sa inyo dito kay One Piece natin. At yun pala ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.